Hi guys, good morning. So we are still here in Japan and for today's video naman, we will visit Harajuku. Tapos dito sa may kanto sa aming hostel, kapag kahapon weekend, Sabado, nung mga nakarang araw like weekend kasi Sabado, Linggo, laging mahaba yung pila dito sa Mr. Donut. Sabi ko, ano bang meron dyan? Pero today is Monday, wala masyadong pila. So sabi ko, maybe now is the perfect time for us to try it. Kasi walang pila ngayon. Ayan siya oh. Mr. Donut. Ayan. What are we gonna try? Then, guys, bumili lang ako ng dalawang donut. Itatry ko lang yung Mr. Donut nila dito kasi lagi dyan mahaba yung pila kapag weekend. Umaabot hanggang sa labas yung pila nila. So ngayon, sakto, walang pila. Let's go. Ang trinay ko itong strawberry parang mochi donut, no? Ayun tawag dito, parang sa Taiwan. Tingnan natin. Ang lambot naman nun. Nice. Very lasang-lasa mo yung strawberry flavor pero not sweet, not too sweet. What I like about Japanese desserts, hindi sila very sweet. Huling-huli nila yung yung atake ng pagkain na parang hindi ka maumay. Ang sarap. Kasi hindi ako bumili ng inumin. Sa Harajuku na tayo bumili ng inumin, ha? Ang sarap. Alam niyo yung texture ng mochi, di ba? Medyo chewy. Strawberry flavor. Nice. Okay guys, so for the second one, we are going to try this. I'm not sure what this is. Oh my god. Oh my god. Parang kailangan ko ng kape dito. Parang perfect to mamaya sa drinks. Mamaya natin ubusin. Parang gusto ko ng kape or something na drinks na pangtulak sa kanya kasi masarap. Sige, mamaya natin, para may reserva tayong pagkain mamaya sa Harajuku. I'm just wearing all black. Ito yung oversized shirt na nabili natin sa Bangkok, sa may Union Mall. And then ito yung isa sa mga shorts na nabili ko sa Cambodia, yung naka-sale, 'di ba? Sa Siem Reap. This is the shorts. So I just partnered them, all black, and of course, yung bag ko na GU. Paulit-ulit lang naman yung bag natin. Yeah, this is my outfit. I'm just wearing simple black outfit. So alam niyo na yung sasakyan natin, no? JR Yamanote Line, Shinjuku Line going to Harajuku. Mga 2 stops away lang siya. Hala, yung shades ko hindi ko na naman nadala. Ang problema kasi sa hostel namin, kasi di ba kailangan mo mag-check out ng 10 AM. Siyempre madaling-madali ka mag-check out kasi anong oras na rin ako nagigising. So hindi ko na yung mga dapat kong dalhin. Kasi hindi ka na makakabali, hindi ka na makakakuha ng gamit kasi pag 10 AM na cut off, 10 to 2, bawal ka kumuha ng gamit, bawal ka magstay sa hotel talaga. Like, literally, you have to check out. Ganon. Siguro hassle siya for most people. Even sa akin naman, hassle siya. But on the silver lining side,
it forces me to go. It forces me to prepare early eh. Kasi wala ka talagang choice. Like, you have to leave the hotel at 10. So at least na-force din ako na lumabas. Kasi kung hindi kami i-force, for sure hapon na ako mag-start. Hapon na mag-start yung day natin. Kasi nag-edit ako ng vlog nung madaling araw. Wala naman nagfo-force sa akin mag-edit, pero hindi kasi ako inantok. So sabi ko, mag-edit na nga lang ako ng vlog para productive ako. So ang mga tulog ko mga 4 hours lang ganyan, but it's okay. And guys, JR Shinjuku Station. So it's Monday and it's 10 a.m., 10:30. Dami pa rin taon. Hindi ko na ma-identify kung ano ba yung peak hours dito kasi parang lahat ng oras peak. Siyempre, gagamitin pa rin natin yung ating IC card ay Coca 1624. Okay. And then, nahanapin natin yung papuntang Harajuku. Actually guys, dito sa Tokyo, ang sinasakyan ko lang naman lagi, JR Yamanote Line, tsaka yung Ginza Line. Yung yellow-green line, tsaka yung orange na line. Parang yun lang naman lagi yung sinasakyan ko. No? Paulit-ulit lang. So, kahit yung dalawang train stations lang muna yung isipin nyo. And then, kung meron na lang kayong mga itinerary na outside that, tsaka nyo na lang siya isipin. Kasi, kung titignan nyo yung buong train system ng Tokyo, very overwhelming talaga. Matatakot ka kasi parang ang complicated. Ang complicated niya tingnan. Pero if you focus on just 2 lines, like JR Yamanote and Ginza Line, I think you're good to go. So yun guys, we arrived here na sa may Harajuku. So, if sasakay kayo ng JR Yamanote Line, para pagka-exit nyo, ito na agad, Takeshita Street na agad yung pinaka-exit niya. Let's G. Alam nyo guys, hindi ko na talaga ma-distinguish yung busy busy days sa Tokyo or kasi tignan mo Lunes ngayon na Lunes. It's Monday, August 12, 10:43 in the morning. But look at the crowd. Divisoria? Ang daming tao. Gosh. Pero ang gusto ko sana ma-explore is, aside sa dito sa Takeshita Street, is yung street after Takeshita. Kasi nandun yung mga boutique shops, mga clothes na fashionable. So, i-check natin dun after dito. Capcom. Daiso. Pasok nga tayo sa Daiso para malamigan lang tayo ng konti, guys. Medyo nanlalaban yung init eh. Okay, 33. It's 33 degrees Celsius. Yan. Pa-aircon lang ako ng mga 5 minutes. Yung mga gusto kayong bilhin. Ayan, Bluetooth keyboard. Magkano to? 1.5. Mouse. Napapaisip ako sa sobrang dami ng ganitong crowd. Mga turista ba to lahat? Or mga Japanese din sila from other... Or baka mga Japanese pero mga taga-ibang lugar ng Japan, no? Hindi sa Tokyo. May Yamahisa used clothing. Pero check na natin yung mga pieces nila dito. Magkano to? 5,980 yen. Ito yung mga ganitong shirts. 7,900 yen. 8,000. Sorry. Mga ukay-ukay siya. Pero ito, Ralph & Lauren. 6,980. Ay, cutie. Ayan, may lagi mga Japanese sa ganitong forma ay yung medyo malalaking polo. Ayan. Pero bagay kasi sa kanila yung mga ganito. Ayan guys, the Sapira. Parang more on mga accessories.
Ay, parang bet ko yung mga ganitong accessories, no? Necklace. Pang forma lang. Magkano yung mga ganito? Ayan o, 2,530. So, mga 1,000 pesos. Ito tutu lang, mga wala pang 1,000. 800, 900 pesos. Ay, parang ewan. Gusto ko bumili. Try ko nga kung bagay sa akin yung mga ganito. Kano to? 3,520 ito. Mga sing-sing. Ay, parang bet ko to ha. Magkano to? 3,520. Pwede kaya isukat to. Ring sila kung ano ka, your extra. Magkano ganito? 5,500. Mahal pala. Yes. Oh, kumikinang. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Charot. Strawberry Tiger. I-try nga natin, guys. Parang din ko nang malamig. Large craft cola. 1,480 yen。 Okay. L コーラお願いします。 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Enough? Oh, sorry. No. Bumili ako ng strawberry, ano ba ito? Cola. Medium size 750. Nagkamali ako. Akala ko, kasi yung nakasunod dun, parang 220 yen lang. Pero 1,000 plus daw, which is, gano'n yan, mga 400 pesos. Na okay lang naman. Not too bad pa rin. Pero I was expecting mga 200. Parang frozen strawberry na may Coke. Parang for me, sakto lang. Meron pa akong mas natikman na mas masarap sa mga sa 7-Eleven. Meron silang dessert na strawberry tas ice cream sa 7-Eleven. Try niyo, mas masarap pa yun kesa okay lang to sa akin. Hindi, wala masyado wow factor. Okay. Kakainin ko lang yung isa kong donut pero hindi na ako mag-video kasi nakakaya. Kung mas masarap ako, nag-crepe na lang tayo, you know? Ang weird nung na-try ko, Coke shot, tapos merong strawberry. Trinay ko siya kasi akala ko mura lang. Kasi parang nakasunod doon 220 yung large, tapos yung medium 180. Yan, sabi ko, okay, sige, try natin, mura lang naman. Parang I just wanna give it a try kasi nako-curious ako yung lasa ng Coke plus strawberry. Tapos nung nalaman ko na 1,000 nung sa cashier, parang nahihiyan ako na mag-back out. 1,000 plus pala siya. And ang masakla pa doon, hindi ko masyadong type yung lasa. Medyo maasim yung strawberry plus Coke. Imagine yung strawberry siya plus Coke. That's 1,000 yen. It's okay. Charge the experience. Charge the experience. Kasi kung hindi natin siya trinay, what if pa rin natin siya ngayon? Meron tayong what if? Ano kayong lasa ng gano'n, no? At least ngayon na-try natin at the expense of my budget. Charing. Ano ba ito? Grabe naman ito, guys. Kung asin gusto mo talagang tumangkad, grabe yung takong. Ilang inches to? 1? Ano kaya yung mga ganito?
Ay, grabe kung hindi mo... spell takong. Ay, lahat. Yusoki. Lahat ng mga shoes nila matakong talaga, oh. Hmm? Wooden doll. Wooden doll. Ay, unang tingin ko pa lang medyo aesthetic na yung mga ano nila, ha. Ayan, oh. Ay, 3.9 lang to, oh. Kaya 3.9? 1.6, no? Mahal pala. Maka 3.9 lang. Kung sapatos to, bibilhin ko. Sorry, 3.9. Do you think there are aliens? It depends on your imagination. There are a lot of people who saw it. Oh. Pero in fairness, yung quality of the tela, giving magandang quality. Ayan. Price down na yung 5.9. Ito. Ben Davis. Ay, cute. Ganyan na yung forma natin. Simplihan lang natin. Nila ang fashionable. Pero dahil nga parang kakaiba siya, mas pricey talaga siya. Yan o, 7,150. Magkano yung 7,000? 2,800 pesos. Ayan, pero kung ano ka talaga, like, fashionista, bagay sa'yo to. Oh. No, yung mga pieces nila dito, ano talaga, parang customized, no? Hindi mo siya makikita sa iba kasi kino-customize nila, oh. Hmm? Kung ayaw mo na may kapareho kang ano, or konti lang yung kapareho mo. Jumper, oh. Customized din yung jumper. 9. Ay, ito, oh, tignan mo. May ano, meron na siyang ano dito, ganyan-ganyan. Ang cute na mga damit nila, no? Parang mga pang-influencer. Fashion influencer, no? Ito naka-sale, guys. 1.9 na lang. Parang ito lang yung murang nakita ko, ha. 1.9. Wala pang 800. 700 plus na lang itong mga jacket daw. Tingin. Cute, eh. Ay, may salamin pa dun. 1.9 na lang to. 1.9 na lang to, guys. Bilhin na kaya natin. Bilhin natin. Mura lang kasi. Ito lang yung naano ng mata ko, eh. Pag nakita ko 1.9, sabi ko, oh shit, may pag-asa. Medyo pricey kasi yung mga pieces nila dito. Kaya nung nakita ko 1.9, parang yung mata ko, uy, may chance. May mabibili tayo. Pero maganda, no? Maganda yung jacket. Tapos, 700 lang. Magkano original price niya? Sobrang laki ng bawas, guys. Tingnan niyo. So, originally, guys, 10,000 yen. O, tingnan niyo. 10,890. Almost 11,000. Tapos, naging 1.9 na lang. Kasi maganda, eh. O, magandang quality. Tingnan niyo yung mga pants nila. 13 nga lang. Ito, mahal, no? Mga 2,000, 3,000 pesos. Pero magaganda, guys. Magaganda yung mga designs. Oh. Ay. Magaganda. Ito, guys, yung mga new arrivals nila. Magaganda talaga ng mga designs, no? Yan, mga oversized. Made extreme. Ay, ang ganda, oh. Yung made, nakaganyan siya. Tapos biglang ito nakatahi. Ang gaganda. Ano to? Ay, mura lang nito, guys. 4,000 lang to. May pag-asa tayo. Charing, 1.6 pala to, 1,600 pesos. Ang ganda. Ay, grabe to, guys. O, parang mga anime jacket. Giving, no? Sobrang stylish. Grabe. Yung si Zoro.
Grabe, na-amaze ako sa gaganda ng designs, no? Nakaka-amaze. Ay, palaban. No? Palaban. Fashion. Very Japan to. Kano to? Ayan, ayan. Huwag ka nang magtago. Magpakita ka, please. 8,000. 8,000 yen. 3,200 pesos. Pero ang ganda, oh. Hmm? Nakaka-happy naman yung store na to. Kasi yung mga design ng ano nila, kakaiba, no? Parang fashion talaga. Pag Harajuku kasi daw talaga, parang the fashion capital of Tokyo, no? So, lumalaban yung mga ano nila dito, no? Mga pieces. Ay! Siguro kung taga Tokyo tayo, fashionista din tayo. Di ba? Paano pag nilabhan to? Hindi ba ito mapupunit? Ganda. Pag bumili ako ng ganyan, sasabihin ng nanay ko, akin na, ako na lang magpupunit niyan. Bibili ka pala ng punit dito, dapat ako na lang magpunit niyan. Di ba? Binili mo na nga ng mahal na nga yung pagbili mo, punit-punit pa yung binili. Charet. Pero hindi yung mama ko nung kabataan niya, parang mahilig din siya sa mga ganyan eh. Mga punit-punit. Fashionista din nanay ko. Wooden Doll again. Wooden Doll, guys, yung name ng store. Nandito rin siya sa Takeshita Street. Ang ganda, ang giving ng mga pieces nila, no? Medyo pricier lang siya for my range. Ako kasi pag nag-shopping ako, I have a range lang na parang pag medyo umaangat sa range ko, medyo hindi ako comfortable buying. But for some people na who don't care about it, about budget or talagang fashion, ano kayo, enthusiast, then this is the place to be. That's the place to be. Ang ganda ng mga pieces nila. Okay, so our next store na i-visit for shopping is called WeGo. Ayan. Nasa Takeshita lang din to. Let's go in. 1499. Pang mga babae, crop top. Ay, parang mas affordable dito. 799. Bili tayo ng accessory dito sa WeGo. Dalawang pinagpipilian ko ito. Yung, ano kasi siya parang set. Yung isang set, ito yung parang cross. And then, itong dalawang bilog. Yung another set, ito siya, oh. Saka ito. Naguguluhan ako. Pero siguro ito na lang kasi merong cross. Tapos itong bilog na dalawa, parang cute. Kasi wala man lang akong accessories sa buhay. I'm such a plain person. Napaka-plain ko lang na tao. Wala nga akong kung ano-ano. So maglagay tayo ng something para lang maging ano tayo. Medyo aesthetic. Yun guys, binili na natin, no? 600 pesos yung dalawa. Ano yung suotin natin? Suotin na natin para ma-ROI. ROI na agad. Apparently guys, isa lang pala siya. Akala ko dalawa siya, so naguguluhan ako. So, pag isusuot mo siya, dalawa siya, oh. Kasi isa lang yung ganito eh, no? Isa lang yung pang-hook eh. So, ganito mo siya susuotin pala. Okay. Tama ba? Tama ba yung ginagawa ko sa buhay? Ah, ayan. One necklace tapos dalawang ano pala. Okay. Sige, laban na natin yan. At least meron tayong accessory. So yun guys, lalabas na tayo ng Takeshita Street. Ayan. Ito yung Takeshita. Ayan, di ba? Tapos lumabas na tayo ng Takeshita Street. Tatawid tayo dito. May makikita kayong New Balance. Tapos sa street na to, diretsuhin nyo lang to. Marami dyan mga local boutique shops ng damit, sapatos, ganun. So, pasukin natin kasi last time hindi ko to napasok sa area na to. Guys, in fairness, for a Monday noon,
Hindi ko ini-expect na ganito kadami. Ay, may Atmos dito. Tara, pasok tayo sa Atmos. Ayan. Guys, ito yung mga Nike dito sa Atmos. 22,000 yen. Medyo mga mahal kasi parang magagandang klase, no? Ito. 22,000 yen din to. Parang mas mura to sa Hong Kong, no? Parang may nakita kong ganitong sapatos sa Hong Kong. Pero ang gaganda, no? Pero magaganda rin yung presyo. 22,300. Ang ganda nitong t-shirt. Magkano yung blue shirt? 7,700 yen. Ang late lang ng mga store nila, no? Balance. Magkano yung balance? 19,800 ito. May ganda rin ito. 19,800. More Nike shoes. 17,050. Pero ang gaganda. Ito. 18,000. Ayun. Yung kwintas natin. Parang masyadong OA. Dalawa yung kwintas. But it's okay. So dito sa Atmos, no, ang konti lang nung nila, parang maliit lang yung store nila at konti lang yung options. Pero mga pricey. Feeling ko, pag Atmos ba parang mga limited editions or parang mga best of the best lang yung tinitinda nila, no? Yung mga mahal lang na shoes yung tinitinda nila. Siguro yun yung mga top of the line. Sa Nike, Adidas, ganun. Japanese spaghetti. Ayan, ganyan yung sinasabi ko dito sa may Harajuku. Mga maliliit lang na tindahan. Tas mga butik-butik. Pero mga fashionable. Ayan, oh. Grabe, pang malakasan to, oh. It's giving, papasok ka sa Christmas party. Ralph Lauren pala to, oh. Ralph Lauren shirts. Magkano na lang dito? 7,800. Ang ganda lang ng vibe dito sa Harajuku kasi parang maglalakad-lakad ka lang, tapos may mga shops sa gilid-gilid. Tapos may mga makakasalubong ka na ganun, na laban yung outfit, no? Ayan, limited edition. Nakakatakot pumasok. Pero sige, kapalan natin yung mukha natin. Papasok tayo dito. Limited edition. Ay, ang ganda ng mga air, oh. Ang ganda rin ng lighting nila. Magkano to? 36,000 yen. Yan guys, kung mahilig kayo sa mga limited edition na shoes, feeling ko dito nyo sa makikita. Ay, ang ganda. 30,580 yen. Diba? On the pricier side siya, but on the limited edition kasi. 75,000 yen? Anong meron? Anong meron sa kanya? Bakit 75,000 yen siya, guys? Kasi sa observation ko, parang normal lang siya for me. But para sa mga shoes enthusiast, you can tell, no? You can tell if this is worth it or not. Naman, limited edition. 18,000 yen ito. Ganda. Ay, ito yung sa akin, guys. 26,000 yen. Ito yung sapatos ko, guys, na dala ko rin ngayon. Pero 26,000 yen daw siya. 26,000 yen.
26,180. 26,180 times 0.4. 10,000? 10,472. Pero nabili ko lang yun sa akin sa Korea, mga 5,000 pesos lang yun. Pero dito 10,000. So, limited edition pala yung sapatos ko, guys. I didn't know. Nung nag-Korea lang ako, sabi ko, parang maganda to ah. Guys, bigla naman akong natuwa. Yung sapatos ko pala, limited edition pala yon. Yung New Balance, absurd. Hindi kasi ako like sobrang shoes enthusiast. Pag makita ko lang, tas magandahan ako, bibili ako. Nung nag-Korea ako last year, binili ko yun kasi sa mata ko talaga, giving siya. Tapos, apparently, limited edition pala yung ganong style. 10,000 pesos siya dito eh. Nabili ko lang siya sa Korea, 5,000 pesos. Pero naka-sale din kasi yun. Naka-sale ba yun? Okay, sige. I love it. Medyo natuwa naman ako. Meron pala akong limited edition New Balance shoes. Ito rin yung New Balance na suot ko. Nagtitingin-tingin ako ngayon sa mga ABC Mart ng ganito. Hindi ko na siya nakikita. Baka limited edition. Baka limited edition din, charing. Hindi naman siguro. Pero hindi ko na siya nakikita ngayon. Kakabili ko lang nito nung Feb lang. Feb, March, April, May, June, July, August. 6 months ago. 6 months ago, binili ko rin to dito sa Japan, sa ABC Mart. Pero ngayon, hindi ko na siya nakikita. Ayan guys, may mga ganyang shops lang, no? Ang saya mag-shop dito sa Harajuku kasi ang daming boutique stores. Tara, pasok tayo. Kapalan natin yung mukha natin. Kunyari may pambili tayo. Ay, ang cute nito. Parang si Archie yung naiisip ko sa ganitong forma. Si Archie Larga. Parang nakikita ko kay Archie yung mga ganitong forma. 8,400 yen. Mga 2,000 plus, 3,000 pesos. No? Pero maganda. Very maporma. Ang ganda ng background music, no? Anong kanta yan? Naririnig nyo, guys? Comment down below kung anong... No? Ang ganda ng mga pants. Diba guys, ang saya dito sa may... Diretso nyo pa yung Takeshita Street. Lumagpas pa kayo dito. Mas gusto ko yung vibe dito. Kasi hindi bardagulan, hindi siksikan level. Kasi ang dami mga boutique shops. Nadaanan ko na siya dati dito, pero hindi ako pumasok. So ngayon, pasukin natin tong mga shops na to. Pero pag ako lang yung papasok sa loob, nahihiya ako. Gusto ko may kasama ako. Kagaya nito, walang tao sa loob. Ayoko. Nahihiya ako. Gusto ko may tao na sa loob para hindi sa akin yung attention. Brand Collect. Check na natin si Brand Collect. Ay, ang ganda ng sapatos na to, oh. Nike. Louis Vuitton. Vuitton. So yun guys, kung ang trip nyo parang mga shoes na hindi siya masyadong parang limited edition, konti lang yung kaparehas nyo. Feeling ko dito, sa Harajuku area, dito nyo mahanap yung mga ganun. Kasi yung mga shoes nila parang kakaiba, no? Pasukin natin to. Huwag tayong matakot pumasok. Kunyari, ang budget natin is 100,000 pesos. Ganun. Ay, Louis Vuitton, no? Louis Vuitton. Mahawakan lang natin yung Louis Vuitton t-shirt. Oh, ganun pala yung quality ng Louis Vuitton. Ooh. Itong sapatos na to guys. 100,000 yen. Mga 40,000 pesos. Diba? Louis Vuitton pala to. Wala, first time ko nakahawak ng Louis Vuitton na sapatos.
Di ba, i-feel natin kung gaano ka, taba. Charing. Dapat pala pag pupunta kayo dito sa Harajuku, yung medyo umoutfit kayo ng slight, no? Para pag nagtitingin-tingin kayo dito, parang kapani-paniwala na bibili kayo. Kasi yung suot ko, naka-black na ako, tapos naka-short, parang hindi ka panipaniwalang bibili. Pero mali mo naman, parang silent millionaire. Ayan. Ito, affordable lang, 12,000. Ang saya. Ang saya pala mag-window shopping sa mga ganito, no? Please, prove I'm right. Makeup so nice. For winter. Me motherfucker, huh? Ito guys, yung mga Louis Vuitton bags dito. 350 yen. This one is 270,000. And 270,000. My gosh, magkano yun? 80,000. Gano'n? Ay, hindi. 30. Hindi, mga 50 siguro. Oh my gosh, hindi ko alam. Kayo na muna mag-compute. Ito Supreme guys, 22,000 for Supreme. Ay, ang ganda ng quality. Parang pang winter na pala to, no? Pag iisipin mo siya, parang hindi siya pang winter na. Pero, titignan mo sa loob, makapal pala siya. Hala, ang saya mag ganitong shopping. Ay, window shopping, no? Parang feeling ko talaga nakakaano na ako. Parang shopping ng mga pang mayaman. Masaya mag-window shopping dito guys kasi hindi ka nila pinapakialaman. Di ba parang hinahayaan ka lang muna magtingin-tingin. Walang lumalapit sa'yo na parang, anong bibili niyo sir? Ganun. Wala no. Parang hinahayaan ka lang niya mamili. Ganun. May mga nakatayo lang sa gilid pero hahayaan ka lang nila. Gwapo ni kuya. Tangkad pa. No? Bibili siya ng jacket na Balenciaga. Yan si Pogi. Ang saya no, kasi hindi ka nila parang ipi-pressure na parang, minsan kasi sa Pilipinas, di ba, parang pag window shopping, kasi may nakaabang na sa'yo na, hinahawakan mo lang yan, pero nararamdaman ko, hindi ka bibili. Di ba, sa Pilipinas? Dito, kahit, baka ramdam nila na, kahit hindi ka bibili, ganun, hindi ka nila ipi-pressure, which I like, kasi ayoko nang napi-pressure ako. Hayaan nyo lang ako. Bibili ako pag nagkapera. Okay, so this store is called Second Street. Ayan, medyo malaki tong Second Street na to. Tara, let's go in. Oh, I think sa first floor is for female. Ayan. Browse lang natin ng konti. Browse. Internet. Sorry. Ito, mura lang. 3-3 lang. Ay, ang affordable nito. 3-9 lang. Maganda to, pang babae. Bags, 24,900. Anong bag to? Hindi ko alam, guys. Ay, anong bag to? Marc Jacobs. For this one, 29,900. Pero hindi kaya siya second street kasi second hand. No? Parang feeling ko mga second hand items siya. Oh. Kasi hindi naman sa judgmental ako, pero parang hindi siya brand new. Parang pre-love, no? Ito 19,900. Mahal naman ito.
Bakit 19.9? Anong brand nito? Anong brand nito? Ba't ang mahal? Ito guys, ang daming mga jackets lang dito. Kung maano ka lang, like, of course, I don't have the luxury of time to check one by one. Pero kung as in, seryoso kang mag-shopping, you can check one by one, no? 12.9. Oh, this New Balance is... Oh, para talaga siyang hindi siya brand new, no? Parang second hand. Oh, 25,000. Mahal pala nito, pero ang ganda, no? Ang ganda, but it's 25,900. Ito rin, no? This one is for how much? Wait lang, I can see. 29,900. Gaganda. 12,900 yen. Ganda nito, oh. Panalo. Ang mahal ng relo nito, 109,000 Casio. Wow. This Louis Vuitton pouch is 34,900. Ay, ito panalo. Ganito silang coat na pang forma. How much? 12,900 yen. Panalo. OOTD. Sorry, nasira ko ba? May feel siya na parang may pagka-vintage, no? Baka mga vintage shop nga to. Ang saya, na i-enjoy ko yung ganito kahit hindi ako bumibili. Yung experience lang na parang may mga nakikita kang, ang ganda, ganun. Ang saya siya. Ito guys, yung atake niya naman, parang madumi. Parang kakagamit lang. Baka part siya ng design, no? Vintage, old. Magkano to? 12,900. Ayan. 12,900. Sana may kasamang laundry, diba? With free laundry. Kasi madumi eh. Pero feeling ko style talaga siya. Design, no? Parang vintage. Parang galing ka sa putikan. Tapos, ayun yung peg mo. Ito guys, oh. Ano lang, sobrang mura. 4,900 lang. Mga 1,900. Just. Nasaan yung do it? Just pa lang. Baka dati yung Nike Just lang yung slogan nila. Tapos naging Just Do It. Charing. Ay, 3,900 lang to. Pero, yung quality niya not the best. Ay, okay. Akala ko may sira-sira. Ano lang pala, alikabok. Ayan. Vintage. Oh, this one. How much? 8,900 yen. Ang ganda nito guys, Supreme 22,000 yen. Supreme. Ang ganda. Guys, ang ganda nito. Magkaiba yung sa left and right.
Magkano to? 7,009. Ay, 7,900 lang. Oh, hindi rin siya super mahal. So, tayo dito sa Vintage on the Planet. For sure, mga vintage clothes ang kanilang binibenta. Ooh. Ano ba dito? 9,800 yen. Ito, Nike. 7,800. Cute. Hmm, 3.5 lang to, guys. $3.8 lang. Ang mura lang ng 3.8. 3.5 nga lang eh. 1,200 pesos. $4.9. $4.5 lang to. Let's check. Ooh. How much? 11,000 yen. Or 10,000. Ano yan? Kapag tax-free? 10,000 kapag tax-free. So, mga 4,000 pesos. Pero Burberry na yan, guys. Check natin yung mga kakaiba. Yun guys, may Shein din dito sa Harajuku. Tsaka ang mura ng mga tinda nila dito sa Shein. Ang babae. Magkano to? So, 1,601 lang. Magkano yun? Mga 600 lang, no? 700 pesos. Ganda. Ano? Konti lang yung paninda nila. Mura pa naman sana kaso konti lang. Ito, 2,500 lang. Mga 1,000 pesos. Cute. 2,100 lang to. Wala pang 1,000. Parang jacket na pang ano, summer. Ay, ang ganda ng shorts na to. White shorts. Magkano to? Oh, 1,500 lang. So, mga 600 pesos lang. Ang ganda. Ito maganda rin. Oh, 1,600 lang to. Ang ganda nito. Gusto ko to. 600, 700 pesos lang. Parang bet ko to. Tapos white din na pants. No? Ang ganda. Fit ako dito sa Shein kasi affordable lang. Ito 1,500 lang. So mga 600 pesos ito. Giving ba? I also like the fit of this one. Ang ganda rin yung fit niya. 600 pesos also. Parang gusto ko rin bilhin, no? Simple lang pero rock. 600 pesos. Pinalitan ko yung size. Parang mas okay medium na. Small yung kanina eh. Pero mas relaxed yung fit ko sa medium. Ito guys, parang maganda rin to, no? Yay! Parang sporty ka lang. Ano lang to, wala pang 600 or 600 ganun. Almost 600 pesos. Small naman to. Pero medyo oversized kasi yung small nila. So I think I'm gonna go with small. Sige, bilhin na natin to. 600 pesos lang, Marvin. Huwag ka na makuripot. Grabe ka naman. No? Parang I love it. Relaxed fit.
Medium. Or bawasan ko ng konti. Parang, ito kasi yung small eh. Parang okay sa akin yung small kasi medyo malaki nga yung sizing nila. This is the medium. Biling ko din ba? Ay. So guys, I'm buying these 3 items. Itong white, itong blue, and the black one. Set. Excuse me, I'll buy this. Can I buy this? No. Online? Online. Ah, okay, online. Oh, I scan this. Scan. Oh, okay, okay. Thank you. Oh my God, guys. Itong Shein pala dito is hindi pa wala pwedeng bumili dito. Parang ano lang siya, sample, tapos mag-fit-fit ka lang, but you have to scan pala. Thank you so much. Thank you so much. Oh my God, gusto ko pa naman yun. Ang epic fail. Gusto ko pa naman yung tatlong yun, no? Kasi you have to shop online pala. Showroom lang siya ng Shein dito. Tapos you have to buy online. Baka naman meron yun sa Pilipinas. Pero sayang. Gusto ko pa naman yung tatlo. I felt sad. Akala ko mapapasakin na yung mga damit. It's okay. Ayan guys, may cafe dun sa taas. It's called Granif or Granny PH. Tara, kasi medyo mainit. Kain muna tayo ng kung ano-ano man. Ayan, itong Granif, parang store siya sa baba pala. Tapos sa taas is cafe. Sige, check muna natin. Ay, okay din. Affordable din siya. 4-5 yen lang. Kaya pa? How much ito?